pag-aaral. Ano po? Ito yung part 2 ng the first angelic rebellion na babasahin natin ngayong umaga itong John chapter 8 verse number 44. Opo, sa mga kapatiran natin na nasa online ay kikita nyo po yung mga graphics at saka yung pictures natin, ano po, and also the verses na babasahin natin. So para ma-review ang ating mga pag-aralan, mga aralin, punta lang po kayo sa ating YouTube channel, sa Theonomy channel, at ma-review ang ating mga aralin, ano po, dahil paputol-putol, pag naputol itong messenger, ayun, hindi na kayo makasunod, ano po. So punta na lang po kayo sa YouTube channel natin para maunawaan ng gusto yung ating mga mapapag-aralan. Opo, John chapter 8 verse number 44. Ito po yung part 2 ng the first angelic rebellion. Napag-aralan natin noong nakaraang linggo itong siyempre part 1 po. But itong John chapter 8 verse 44 says, "Ye are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it." Sabi diyan sa John chapter 8 verse number 44. Ano po? Okay, so part 2 po tayo ng the first angelic rebellion. Last Sunday, nalaman po natin, we took up yung kung kailan nagsimula itong first angelic rebellion, at ano itong mga whereabouts sa kapanahunan natin, nasaan na ngayon ito pong si Satan, ano po. Okay, so we have established last Sunday that the first angelic rebellion happened between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. In fact, pupunta tayo doon para malaman natin kung ito ay sabihin natin, hindi exhaustive study, but pwede nating sabihin a collective study or eclectic study of the scripture, ano po. So ano tayo doon sa Genesis 1 chapter 1 verse chapter 1 verse 1 and chapter 1 verse number 2. Opo. Okay, so we have established last Sunday that between verse 1 and verse number 2, there was a cataclysmic event na nangyari na as described doon po sa Psalm number 18 na binasa natin kanina. Ano po? Okay, so sabi sa Psalm 18, para ma-review, ma-refresh tayo sa ating memory, verse number 7, Psalm 18:7. Ito po yung nangyari sa original earth, ano po. When God created the heaven and the earth, and then it was a perfect creation. The heaven and the earth in their perfect state. And pagdating sa verse 2, the earth was without form and void. Sabi po diyan, ano po? Without form, void. So, sa verse 2, it was not a perfect creation. Pero sa verse 1, it was a perfect creation. So, logically, pwede natin sabihin may nangyari between Genesis 1:1 and Genesis 1:2.
verse number 2. At malalaman natin sa pag-aaral natin ngayon na merong nga talaga nangyari between verse 1 and verse number 2 sa mga particulars na papag-aralan natin kanina. But going back to Psalm number 18, verse number 7, the earth shook and trembled, the foundations also of the hills moved and were shaken because he was wroth. Then there went up a smoke out of his nostril, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. So sino itong tinutukoy na ito? Ang Panginoon, ano po, administering judgment to earth. And he rode upon a cherub and did fly, yea, he did fly upon the wings of the wind. So yan po yung nangyari na cataclysmic event between Genesis 1:1 and Genesis 1:1 verse number 2. More so sa verse number 10 hanggang verse number 12, he made darkness his secret place, his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies, sabi diyan ito. At the brightness that was before him, his thick clouds passed, hailstones and coals of fire, sabi diyan sa verse number 12. At hanggang verse 15, actually, the Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire. Yea, he sent out his arrows and scattered them. He shoot out lightnings and discomfited them. Then the channels of the waters were sealed, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils. Sabi po diyan. So, ito pong binasa natin sa Psalm 18 magmula verse 7 hanggang verse 17 is the event that took place between Genesis 1:1 and Genesis 1 verse 2. Ano po? Okay? Yan yung mga supporting verses na nagsasabi there was indeed a cataclysmic event between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. This doctrine was published in the 18th century. Ano po? At tinatawag nila itong the gap theory. Okay, dahil the gap theory, sabi nila dahil they have not yet discovered ito pong Psalm number 18 na binasa natin at wala pa silang pag-aaral pagdating sa critical study of the scripture. So pupuntahan natin ito, ano po, the critical study of the scripture, puntahan natin itong verse number 2. So kung titingnan natin itong verse number 2, the Bible says, and the earth was without form and void. Diyan muna tayo, ano po. Napag-aralan natin last Sunday that the word without form is ano yan? Boho and void. Boho. Okay, without form and void. Pansinin natin ito. Ito po ay yung tinatawag sa grammatical study or the critical study of the Bible. Ano po? Okay? Dahil pansinin natin itong dalawang word po dito na mag-establish na there was actually a cataclysmic event between verse 1 and verse number 2. So, una natin pansinin dyan ay the word end. End. In English, ano po? In Hebrew, that is vav. Vav. Okay? Vav. And the earth was without form and void. Pagkala natin itong end. Una muna. Ano po? At
At itong salitang "and" is in English, sabi nila ito po ay this is a ano ito? Adversative conjunction. Ano po, mahirap na i-Tagalog ito pag sinabing adversative. Parang exact Tagalog yung adversative conjunction yung salitang "and". Ano po? It is an adversative conjunction. Ibig sabihin, meron siyang ito yung Tagalogin ko na pinakamalapit siguro. Pag sinabing adversative conjunction, ibig sabihin meron siyang itong mga sinabi niyang susunod ay kalaban sa mga nangyari nung nakaraang salita sa verse 1. Tukoy dyan. Ayan, ibig sabihin na adversative conjunction. Na makikita natin ito, this was actually reinforced by the Greek lexicon, the Greek Bible, the Greek Septuagint. Ano po? Dahil the Greek Septuagint was the Bible during the time of the Lord Jesus Christ and to the apostles. Okay? The Greek lexicon was a translation of the Hebrew Bible. That is, if I'm not mistaken, that is 2 centuries before the Lord Jesus Christ was born. Ano? So, it was translated by sino to? Pharaoh Philadelphus in Alexandria, Egypt. Dahil ang center of learning noon is Alexandria sa Egypt. So, kumuha sila ng mga scholars sa lahat ng tribo ng Israel at they were tasked to translate the Hebrew Bible to Greek. Yan ang tinatawag na Greek lexicon. Ano ho? Okay? Mas nauna ang Greek Septuagint, Greek Septuagint, ano po, mas nauna yan kaysa sa Latin Bible na tinatawag na Latin Vulgate, ano ho, na kung saan yung Latin Bible na ang daming bago-bago yan, pagkamali dyan, ano ho, ang daming mga false translation na nangyari po dyan, ano ho, okay? Limbawa na lang doon sa binasa ni Martin Luther, ano po, sa Book of Romans nung nag-aaral daw siya, ano ho. Okay, pinapag-aralan niya yung ano ibig sabihin ng repentance, ano ho. So binasa niya yung Latin Bible and the Greek Septuagint. Nung binasa niya sa Latin Bible, ang nakasulat pagdating sa repentance is sa Latin ay nakasulat ay penitentium agatae. Yun, sa Latin, pag repentance. Pagdating naman sa Greek ay metanoiate. Ayun, sa Greek. So, magkaiba. Kasi yung repentance, it does not mean penitentium agatae, ibig sabihin do penance. Okay, doing penance is not repentance. Okay, magkaiba. No. So, yan yung but anyway, in any case, ito pong salitang and the earth was without form sa Genesis 1:2 is an adversative conjunction reinforced recognized by the Greek Septuagint and the Latin Vulgate, na ang ibig sabihin, okay, pag sinabing "and", in the Hebrew it is "vav". So yung salitang "vav" is not actually "and". Yung correct translation ng "vav" is "but". So ang pagkabasa diyan dapat ay ganito: In the beginning God created the heaven and the earth, but the earth was without form and void. Ganun dapat, hindi "and". Iba yung "but", iba yung "and". Okay?
So, verb is an adversative conjunction. Ibig sabihin, pag sinabi mong, but the earth was without form, yung salitang but, it insinuate, meron po siyang allusion na sinasabi, may nangyari muna dito sa after verse number 1, and then the earth was without form. Yun ang ibig sabihin ng verb. Ano po? Adversative conjunction. It suggests not only a short time delay, but a significant time delay between Genesis 1:1 and Genesis 1:2 is not only months or days or years ang pagitan niyan. Ano ho? Okay? Uh, to give us an example, ito, pupuntahan nyo sa inyong mga Bibles, ano po, ay malalaman nyo na ganito nga, ano po, in Exodus chapter 2, verse 1 and 2, yung paggagamit ng and doon, or yung but, or yung verb in Hebrew, ay meron pong 8 taon na pagitan mula verse 1 and verse 2 sa Exodus chapter 2. At kung titingnan natin, una natin po dahil magpapahaba po tayo. Ito yung mga example lamang na magtuturo na ang salitang and is a adversative conjunction, na ibig sabihin may nangyari muna bago ang verse 2, bago nangyari yung verse 2. Okay? So, sabi dyan. Another example is in Deuteronomy chapter 10, verse 5 and 6. Meron po doong gap na 38 years. Okay? And also sa 1 Chronicles chapter 10, verse 14. Actually, yung pagitan ng 1 Chronicles chapter 10 and chapter 11 ay meron pong 7 years na pagitan yon. Pero ginamit din yung salitang and or yung verb doon na connoting meron pong significant time delay between the two. And also, sa Ezra chapter 6 and chapter 7, kung pupuntahan niyo po doon, ano po, if you are an avid Bible student, puntahan niyo po para malaman yung sinasabi ko, para kasi hindi natin pwedeng ipakita ngayon dahil maghahaba po tayo. Ano po? Meron pong between Ezra chapter 6 and chapter 7, meron pong gap doon ng 57 years. So, ibig sabihin, itong paggagamit ng verb sa Genesis 1 verse 2, meron nangyari munang event pagkatapos ng verse 1, and then verse number 2 took place. So, yan yung salitang and or but. It is an adversative conjunction, mga kapatid. Ano po? Okay? Secondly, yung salitang was, and but the earth was without form. Yung salitang was naman, puntahan natin. Para ito another proof na meron po talagang nangyaring event before verse number 2 and after verse number 1. Okay? Dahil yung salitang was in Hebrew is haya. Okay? Haya. Yung Greek word na haya, it is a transitive verb. Okay? Sa mga nag-aaral sa English grammar, maintindihan nila ito. Ano po? Okay, pero ipo-point out natin para sa mga nag-aaral nasa online na sumusubaybay sa atin, malaman din nila, meron silang idea kung ano ibig sabihin po nitong was. Ano po? Verse number 2. But the earth was, that was a haya in Hebrew,
to be correctly translated in English, became. Okay? It become or became. So, became dapat ang nakasulat yung was na yan. So, ang pagkabasa dapat ay ganito. Okay? But the earth became without form and void. Iba yung ibig sabihin nun pag sinabi mong and the earth was without form and void. Okay? Pag sinabi mong became yung was, again, it is an allusion na may nangyari muna dito sa pagitan ng verse number 1 and verse number 2. Okay? So, it became, sabi dyan, ano? Uh, it became without form and void. Ano po? Kaya, bigyan ko kayo ng isang example pa dito sa salitang was. Ano? Puntan natin yung chapter 19 verse 26 ng Genesis. Ito yung panahon ng 26. Panahon ng nila Abraham, ano po. Sabi diyan sa verse 26. Okay, inutusan sila lahat na umalis sa kanilang bahay dahil gugunawin na Sodom and Gomorrah, sabi ano. At umalis nga sila, pero ang ginawa ng asawa nila, lumingon doon sa bahay. And sabi din sa Genesis 19:26, but his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. Sabi dyan, ano, nung lumingon yung asawa nila sa Sodom and Gomorrah, naging poste siya ng asin. So, ginamit na naman dyan yung salitang but. Okay? But or ang dapat nakasulat dyan, became. Okay? But his wife became a pillar of salt when he looked back, sabi dyan. Okay? So that is, yan yung haya. Ibig sabihin, it is a transitive verb. Ibig sabihin ng transitive verb, it requires an action. Okay, so balik tayo dun sa Genesis 1 verse 2. Para natin, sana tayo? Para maipatuloy natin. Okay. Verse 2 na ba tayo? Yan. Ay. Bakit nawala na naman ng internet? Dali, refresh natin. Ayan na. Yan na ba yan? Okay, yan. Verse number 2. Sorry sa mga nasa online na napuputol ang signal natin. Okay? So, and the earth was, but the earth became, to be correctly translated, became without form and void. So yung word na was is a transitive verb. It requires an action. Ibig sabihin niyan na bago nangyari yung mundo na without form and void, may nangyari munang event dito sa verse 1, pagkatapos ng verse 1 and verse number 2, mga kapatid. So, sa napag-aralan natin ngayong umaga, nalaman natin yung katotohanan na binasa natin sa Psalm number 18, verse 7 hanggang verse 15, na this graphic description ng judgment ng Panginoon kay Satan. When he fell, dito po, binagsak siya dito po sa lupa and he received a judgment from God. That was reinforced itong pag-aral natin yung verse number 2. Kaya ang pagkabasa dapat diyan ay ganito, but the earth became without form and void. Okay? So yan. The second half. Punta tayo sa second half. The second half ng verse 2. And darkness
was upon the face of the deep. Sabi po dyan, ano ho? And darkness was upon the face of the deep. Yung salita namang darkness dito. Okay, yung word, the English word na darkness sa verse number 2, in Hebrew that is koshek. Koshek means an unnatural darkness, kadiliman na hindi po dulot ng nature. Okay? Unnatural darkness. Okay, na binanggit po diyan. Ibig sabihin, there was an event na nangyari po dito causing the darkness. It was not a darkness caused by a heavenly body or something, but it was a darkness caused by an event that took place. At nalaman natin yan sa description po nito ng judgment na ito ng Panginoon kay Satan sa Psalm number 18. Okay? Koshek was upon the face of the deep. Tingnan natin nung deep. Yung Hebrew word naman ng deep na ito is tahom. Tahom, or in the Greek Septuagint, ito po ay the abusos, or in English, ginawa nilang English, the abyss. The abyss, or the home of the demons and the evil spirits. Okay? So, nandyan, ano ho? But the earth became without form and void, and darkness was upon, and unnatural darkness was upon the face of the abyss. Yan, ganyan dapat pagkabasa niyan sa verse number 2. So kung ganyan ang pagkabasa niyan, ibig sabihin, there was actually indeed a judgment that took place after verse number 1. Okay? And then the earth became without form and void as a result of the judgment of God to Satan. Ibig sabihin, yung law of thermodynamics, yung law of entropy, nagsimula na dito nung bumagsak si Satan, ano ho? Nagsimula na ang pagkabulok ng mundo ng universe dito po sa verse, as early as verse number 2 of Genesis chapter number 1. Ano? Now, another reinforcement na pupuntahan natin ay yung sinabi ng Panginoon dito po sa John. Tignan nyo ha, dahil ito yung spiritual significance na dapat nating malaman sa aklat ng John. Punta tayo sa John. Okay, John chapter 8. Tignan nyo ha. Okay, John chapter 8 verse number 44. Tignan natin sa 44. Binabanggit ng Panginoon dito patungkol sa John chapter 8, ayan yan. John chapter 8 verse number 44. Ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. And then, pansinin natin, sabi dito, he, referring to the devil, to Satan, he was a murderer from the beginning. Ano daw? Satan was a murderer from the beginning. Okay, kailan pumatay si Satan? Sabi dito, ano po? From the beginning. Kailan yung beginning? Kailan itong beginning na ito? Ito ay tinuturo tayo. This will point us to Genesis chapter 1 verse 2. Pero, oo nga, if this will point out to Genesis chapter 1 verse 2, wala pang mga tao noon. Sino ang pinatay ni Satan? Nasabi dito, he was a murderer from the beginning. Okay. Sino ang pinatay ni Satan sa Genesis chapter 1 verse 2? Wala pang mga tao.
So ibig sabihin, yung murder dito, this will point us to the motive of his action, ano ho. Katulad sa batas natin, ano ho. Pagka ang tao ay accidentally nakapatay ng tao, ang parusa sa kanya, sabi ng husgado, sabi ng mga abogado, yan ay homicide. Pero pag ang tao ay nakapatay na plinano niya talaga, plinano mo ang pagpatay sa isang tao, hindi na aksidente yung pagkapatay mo sa tao, yan na ay sinasabi nilang murder. Okay? Murder or homicide, pareho lang namatay yung tao. Pero anong pagkakaiba ng homicide at saka sa murder? Ang homicide kasi ay accidentally napatay mo, o nagmamaneho ka, nabangga mo, hindi mo nakita, napatay. Homicide. Sabi ng mga pulis, yan sabi ng mga pulis, yan ay reckless imprudence resulting to homicide. Okay? Pero iba yon sa tao na nagplano ng papaano patayin yung tao. Ano ho? Murder ang tawag doon. Ibig sabihin noon, ang pinapag-aralan ng mga abogado, yung motibo ng pagpatay mo. Okay? Ano ang motive? Ba't mo siya pinatay? Ganon ang usapan dito sa John chapter 8 verse 44. Satan was a murderer from the beginning. Wala pa siyang pinapatay na tao. Okay? Pero murderer na siya, sabi ng Panginoon. So alangan naman magsisinungaling ang Panginoon dito na mali yung paratang kay Satan. Hindi po. So he was a murderer from the beginning. Ibig sabihin ng Panginoon, yung motibo ni Satan ang tinitignan ng Panginoon dito kumpara doon sa gagawin niya pa, na mapapag-aralan natin mamaya kung anong mga gagawin niya. Ano po? So tingnan natin ang sabi ng Panginoon dito, Satan was a murderer because he has a motive. Okay, meron siyang plano. Ano ang plano niya? Okay, yan yung plano niya. Malalaman natin, nakasulat yan sa Book of Isaiah chapter 14. Ano ho? Pero Satan was a murderer from the beginning, sabi po dito. The Lord Jesus Christ is pointing us to the yung bigat ng motibo ng paggawa ng mga tao. Ano ho? Ang Panginoon, ibig sabihin diyan ay mas interesado doon sa nilalaman ng puso mo kaysa sa doon sa ginagawa mo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Ano ho? Mas tinitignan ng Panginoon kung ano ang nasa laman ng puso mo kaysa sa sinasabi mo lamang, sabi niya diyan. Ano ho? Katulad dito ni Satan. He was a murderer from the beginning. Okay? He was a murderer from the beginning, sabi diyan. No? Now, tingnan natin ito para ma-reinforce natin itong doctrine na ito. Punta natin yung Matthew chapter 5. Tingnan niyo yung Matthew chapter 5, ha? Huwag niyo alisin ang kaisipan niyo sa pag-aralan natin sa John chapter 8. But Matthew chapter 5, chapter 5 will support this doctrine. Verse 21, ano po? Tingnan niyo, sabi ng Panginoon dito, ano po? Verse number 21 and verse number 22. Sabi dito ng Panginoon, asan na ba yun? 21 and 22. Ye have heard that it was said by them of the old time, thou shalt not kill. Whosoever shall kill shall be in danger of judgment. Yan ang nasa commandment ni Moises, sabi ng Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kahit hindi mo pa ginagawa yung murder, iniisip mo pa lang, sabi ng Panginoon sa verse 22, guilty ka na. Pinagpaplanuhan mo pa lang, guilty ka na, sabi ng Panginoon. So ibig sabihin dito, mga kapatid,
mas interesado ang Panginoon, tinitignan ng Panginoon kung ano ang nasa isip natin kaysa sa ginagawa natin. Ano ho? Lalo na pag ginawa mo yung iniisip mo. Ano po? Okay? Ganon din, meron pang isang verse na nagsasabi, kung ikaw ay tumingin sa isang babae at nag-isip ka ng masama, sabi ng Panginoon, ay nakagawa ka na ng pangangalon niya, sabi niya, tumingin ka pa lamang. So ibig sabihin, mas interesado ang Panginoon sa ating motibo. Okay? So dito, sabi ano ang motibo? Ano ang motibo ni Satan? He was a murderer from the beginning. Ano ba yung motive niya? Kaya sinawag siyang he was a murderer from the beginning. Kasi pag hindi natin mapatunayan ito na he was a murderer from the beginning, adi nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo ang Panginoon, na hindi po tama, Okay? So tingnan natin ano ba yung motibo ni Satan. Tingnan natin sa Isaiah chapter number 14. Ano ba yung motive ni Satan dito sa Isaiah chapter 14? Makikita natin dito ano yung mga pinagpaplano niya, ano yung motibo niya. Isaiah 14. Tingnan natin. Ano po? Isaiah 14 verse number 4. Thou shalt take up this proverb against the king of Babylon. Itong king of Babylon is an idiomatic expression patungkol kay Satan, dahil malalaman natin na si Satan ang pinapag-usapan dito dahil ang sabi po dito sa Isaiah 14, ano ito? Ano yan? Isaiah 14. Tama, di ba? Verse, makikita natin dito yung mga ginawa niya, dito. Ano to dito? Description ng Panginoon sa kanya. Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. Kailan nangyari ito? That hell from beneath is moved for Satan to meet him at thy coming. Kailan nangyari itong pagdating ni Satan? Coming, thy coming, sabi po dito, referring to yung nangyari sa Genesis chapter 1 verse number 2, yung judgment doon. So nandito na yung judgment ng Panginoon, pinapakita na po sa atin dito, okay? So kaya nga sa verse number 12, how art thou fallen from heaven. Ayan, okay? So ito na yung nangyari sa Genesis chapter 1 verse number 2. Bago verse number 2, I'm sorry. He fell from heaven. Itong salitang Lucifer, wala po yan sa Greek Septuagint. Ito po ay mababasa mo lang yung Lucifer na salita sa Latin. Okay? Latin. Okay, ang dapat diyan, shining one. How art thou fallen from heaven, O shining one, son of the morning. Okay, so malalaman mo na ito nga ay nilagay nila yung Lucifer dahil this verse is insinuating that this was actually Satan. Okay? Kaya ang motive niya dito makikita natin sa verse 13 and 14. Dito makikita natin, for thou hast said in thine heart. Yan. Ito na yung motive ni Satan, kaya he was a murderer from the beginning. Hindi pa niya ginagawa, pero sa mata ng Panginoon ay kita niya na yung iniisip niya. Okay, so he became a murderer. Sabi dito, ang isip ni Satan, sabi niya, I will ascend into heaven. Ano ibig sabihin na I will ascend into heaven? This is an admittance na he was actually cast down to earth. He fell from heaven. Ayan, sabi sa verse number 2, pinalis siya sa heaven. Kaya ang plano niya,
I will ascend into heaven, sabi niya. And hindi lang yon, I will exalt my throne above the stars of God. Ang sabi po diyan, ano ho? Ano ibig sabihin nito, I will exalt my throne above the stars of God? Ibig sabihin niyan, this is an insinuation na pinaalis siya doon sa kanyang ranggo na pinakamataas sa mga uri ng anghel. Pinaalis siya doon, tinanggal siya doon. Pero ang sabi niya, babalik ako doon sa aking pagkamataas na anghel, sabi niya. I will sit also upon the mount of the congregation. Pag sinabing I will sit also upon the mount of the congregation, itong salitang mountain of congregation dito, it denotes the government of God. Ano ho? Okay? So he was, when he rebelled against God, he was ousted from the government of God. Tinanggal na siya sa posisyon sa gobyerno ng Panginoon. Pero sabi niya, babalik ako doon, sabi niya. In the sides of the north, sabi po diyan, ano ho. And sa verse 14, I will ascend above the heights of the cloud. I will be, pag sinabing heights of the cloud, ito yung pwesto ng ating Panginoon. Ito yung domain ng Panginoon. Dito ang trono niya. Mababasa natin yan sa Ezekiel chapter 1. Malalaman nyo po doon. Ano po. I will be, and then finally sabi niya, I will be like the Most High. Papalitan niya ang Panginoon. So that was the intent, that was the motive of Satan. Ano? God sees his motive, therefore, sabi ng Panginoon, you are a murderer. Kahit hindi mo pa ginagawa. Okay? I see your motive, sabi ng Panginoon. Ano? So, ito yung lesson natin ngayong umaga. Ano? Mas tinitignan ng Panginoon yung motibo natin sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Ano? Okay? Mas tinitignan ng Panginoon yung ano ang nasa puso natin kaysa sa ginagawa natin. Ano po? Okay? Ay, ibig sabihin ba ang Panginoon ay nagpaparusa sa mga taong nag-iisip pa lamang na hindi pa ginagawa? Opo, dahil ang kasalanan po ay nakikita natin sa isip, sa salita at sa kasagawa. Ano po, bago mo sasalitain yan o gagawin yan, nandyan muna sa iyong puso. Katulad nito ni Satan, this was his motive. Kaya sabi na po sa John chapter 8 verse 44, he was a murderer from the beginning. And then he was arrested. Ano po? And ang sabi po dito, tingnan nyo ha, he was cast, he fell from heaven, binaba siya sa lupa, okay? Sabi sa verse 30, I will ascend into heaven. Ibig sabihin, nasa lupa siya. Okay? Pero, ang sabi ng Panginoon, pinaalis ka, you fell from heaven, at you will also, sa verse 15, sabi ng Panginoon, yet thou shalt be brought down to hell in the sides of the pit. Okay, again, dito makikita na natin naman yung the abyss, okay, the abuso, okay, na kulungan ng mga demons and evil spirits. Ano po? So that was his motive. Ano po, mga kapatid? Ano ho? Ngayon, tingnan natin. Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya noong kasi nung siya po ay nagrebelde sa Panginoon. Okay? Ano nangyari sa kanya? Kasi kailangan malaman natin to dahil mahalaga ito. Tingnan niyo sa tignan natin yung para maliwanag yung aklat ng Ezekiel. Ezekiel, saan na ba Ezekiel? Chapter 28. Yun natin Ezekiel
28. Ezekiel 28. Yan natin mga kapatid. Verse number 15. 28, 15, 15. Okay, dito. Tingnan natin ha. Magkapareho ito eh. Okay. Thou art, sabi diyan sa verse 5, ano to? Ezekiel 28. Ano ba yung kasalanan niya? Ano yung kasalanan niya? Ano yung kasalanan niya dito? So verse 13. Tingnan nyo ha. Take up 13. I'm sorry, anong ba ito? Verse 12. Take up a lamentation upon the king of Tyre and say unto him. Now this king of Tyre is actually the force behind the kingdom of Tyre. Ano ho? Okay? Binabanggit diyan yung king of Tyre, Tyrus. Okay? Different from dito sa verse number 2. Binabanggit diyan the prince of Tyrus. This is actually an actual king, a human king, ano ho? Dinagid or the prince of Tyrus. Ito ay in history malalaman niyo kung sino siya, nakalimutan kung sino siya, no. Pero pagdating dito sa different dito sa verse number 12, binabanggit diyan yung king of Tyrus. This is actually the spiritual force behind the prince of Tyrus. Okay? Referring to Satan himself. Dahil, sabi ng Panginoon, thus said the Lord God, thou sealest up the sum. Ibig sabihin, siya na ang pinakamagaling. Full of wisdom and perfect in beauty. Okay? Lahat ng ginawa ng Panginoon na anghel, si Satanas ang pinaka maganda. Sabi po diyan sa verse number 12. Ano ba kasalanan niya? Malalaman natin na ito nga ay yung si Satan mismo dahil sabi sa verse 13, thou hast been in Eden, the garden of God. So hindi na ito si Prince Tyrus. Okay? Hindi na ito yung human king of Tyre. This is Satan himself dahil he has been in the garden of Eden. Sabi po dito, ano po? The prince of Tyrus is actually a 3 centuries before Christ. Naging hari siya. Pero ito, king of Tyre, goes way back to Genesis chapter 3. So walang tao na kakayahan na bumalik doon sa past. Okay? This is Satan himself. Thou hast been in the garden of God. At sabi yan, at ano ang kanyang kasalanan? Skip natin, punta tayo sa verse 17. Ito, makita natin yung nabasa natin kanina, yung 5 I will sa Isaiah chapter 14. Ito naman, binibigyan ng description naman ni Ezekiel sa verse number 17. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Okay? I will cast thee to the ground. Again, this is
pointing us to Genesis chapter 1 verse number 2. Ano po? Okay? So anong kasalanan niya dito? It was pride. Okay? It was pride. Na because of his false motive, nagkaroon siya ng pride, sabi diyan, ano? And he has corrupted his wisdom, sabi diyan, ano? Corrupted wisdom. Yan yung wisdom of this world, ano, na based upon mysticism and prognostication lamang, ano po, not actually related, ano po, corrupted wisdom. And verse 18, and sa verse 18, verse 18, thou hast defiled thy sanctuaries by the multitudes of thine iniquities. So binabanggit dito mga kapatid, multitude of iniquities. Hindi lang iisa ang kasalanan ni Satan. Una, he rebelled against God, and then he harbored pride in his heart. Ang sabi po diyan, and he was a murderer from the beginning. Okay? Because he murderer from the beginning, he went against God himself, who is the author of life, and he defiled his sanctuary. Sabi po dito, thou hast defiled thy sanctuaries. Ibig sabihin ng defiled thy sanctuaries, yung mga kakayahan, yung mga kagandahan ni Satan, ginamit niya laban sa Panginoon. Ano po? Binigay lahat ito sa kanya para sambahin ng Panginoon, pero binaliktad niya. Sabi diyan, pride, corruption, and then defilement. Yan po yung mga multitudes of iniquities niya. Ano po? Okay? Pride, corruption, and defilement. Ano sabi ko diyan sa verse 18 na po. Okay. Now, tingnan natin dahil binabanggit dito sa verse 13. Tingnan niyo sa verse 13 ha. Verse 13. Oh, tingnan niyo. Thou hast been in Eden, the garden of God. Tingnan niyo yung kanyang damit. Ito yung mga kagamitan na binigay ng Panginoon sa kanya na dinefile niya, na ginamit niya sa mali. Okay? Lahat ng mga magagandang bagay na tinatanggap natin, galing sa Panginoon yan. Pero pag ginamit mo na sa kasamaan, yan ang tinatawag na defilement. Ang ibig sabihin ng defilement, ginamit mo yung mga bagay, regalo ng Panginoon sa iyo, ginamit mo sa masama. Iyon ang ginawa ni Satan. So, ang mga binigay ng Panginoon sa kanya, tingnan nyo ang damit niya sa verse 13. Ano ba ang damit ni Satan? Sabi dito, every precious stone was thy covering. Ang damit niya ay sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, and gold. Ayan ang kanyang damit. Okay, pag pinagsama-sama mo lahat yung mga stones na yan, embedded in a gold, malalaman mo ang product niyan, he is actually the shining one. Yung binanggit ni Prophet Isaiah kanina sa Isaiah chapter 14. He was actually covered in light. Ang kanyang damit ay iba't ibang uri ng liwanag. Ano? Na ganito rin ang damit. It was insinuated, hindi in the book of Genesis. Ganito rin ang damit nila Adam and Eve noon, na nung nagkasala sila, tinanggal ng Panginoon yung kanilang covering. So, that was his attire. Okay? Ang kanyang
ang kanyang trabaho, sabi dito, the workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared sabi diyan, was prepared in thee in the day that thou wast created. Ano po, ito po yung kanyang position na he is tasked to be the leader of worship in heaven, but he rebelled against God. Ano? And again, sa verse number 14, ang sabi diyan, thou art the anointed cherub that covereth. Ito po yung kanyang position sa government sa government of God. Thou art the anointed cherub. Ano po? Thou was upon the holy mountain of God. Again, mabasa natin dyan yung mountain of God, pointing us to the government of God, to this universe. Ano po? Pinaalis siya dyan sa government ng ating Panginoon. Ano po? Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Sabi po dyan, ano, this was actually the throne, in the throne of God. Ano, okay? At thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Sabi dyan. So, nalaman natin yung mga kasalanan niya, kanina, ano po. Okay, so dito, ito yung mga kasalanan niya, no? He was he harbored pride. He was a murderer. He corrupted his wisdom. He defiled his sanctuaries. Sabi po diyan, mga kapatid, ano ho. At tingnan niyo sa verse 11. Verse 11. Salba sa verse 11. Verse 11 ba? Verse 11, ang damit niya, di ba? Ang damit niya sabi sa ni Ezekiel ay every precious stones embedded in gold, di ba? That was his covering, ano? Pero nung nagkasala siya, tingnan niyo ha, nung nagkasala siya, ano na ang naging damit niya? Balikan nga natin si Isaiah, nalimutan ko to. Ano ba naging damit niya sa Isaiah chapter 14 ba tayo kanina? Okay. Nung nagkasala siya, pinalitan yung damit niya. Ano? Dito. Sabi na Isaiah, thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy vials, the worm is spread under thee, and the worms cover thee. Ayan, anak po. Okay? Yan na ang naging damit niya. Mga uod na ang damit niya. Okay? Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, ibig sabihin niyan, he will be corrupted and he will decay for all eternity. Ano ho? Okay? He will be decaying for all eternity. Ano ho? Ayan ang kanyang naging covering na from precious stones to worms. Ano po mga kapatid? Makikita mo natin diyan mga kapatid. Okay, so his future, ayan yung napag-aralan natin, I believe last Sunday. His future, sabi sa ano to? Nabasa natin sa Ezekiel 28. Ano po? Sa Ezekiel 28 verse number 18. Kung mababalikan natin, sabi ng Panginoon, he defiled his sanctuaries, and ang sabi diyan, I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. I will bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour
D. Sabi po dyan, ano po, yan ang kanyang future. Ganon din na sinasabi ni Isaiah, di ba? Sa Isaiah 14. Ano sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 14 verse number 15? Thou shall be brought down to hell in the sides of the pit, sabi diyan. Verse number 19, thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under pit, sabi under the pit, sabi po dito sa ni Prophet Isaiah. So yan ang kanyang future. So we rejoice that na sa lahat ng ginawa niya ng kasamaan, and he started the law of the second law of thermodynamics, okay, and he will be experiencing that law. Ang sabi doon sa book of Revelation, di ba, sa Revelation 20 verse number 10, ang sabi ng Panginoon, and death and hell were cast into the lake of fire. So the whole universe pagka ni-restore na ng Panginoon ang the Edenic paradise, He will take away the law of entropy, and He will cast it to the lake of fire, sabi diyan, ano, sa Revelation 20 verse number 10. Without entropy in the universe then will experience peace and security with the Savior. Kaya nga mahalaga na tayo mga dapat makakilala sa Panginoon, mga kapatid, ano ho, okay? Mahalaga na tayo ay kanyang pinangungunahan. Siya dapat ay nasa ating mga puso at isipan, mga kapatid. No? Anyway, next Sunday, kita tayo ulit sa susunod na pag-aaral natin. Nawa, makasama kayo ulit sa susunod na pag-aaral natin sa salita ng Panginoon.